The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of Bayanihan Broadcast Media and the management. Mabuhay and welcome to another episode of Nag-iisang Ikaw. At ako po si Kevin Alumno, ang inyong kasangga sa programang ito. Women empowerment is the empowering of women which helps them to make their own decisions by breaking all personal limitations of the society and family. Women empowerment is very necessary in today's time. It is a powerful tool that can also help women to overcome all kinds of discrimination and oppression. And ako nga po si Leslie Ann Kisumbing, ang inyong kaagapay sa programang ito. And we would also like to know more about the women empowerment of single parents. So let us introduce to you our guest, Ms. Marjorie Arcaya, the President of Solo Parents in San Mateo. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat po ng solo parents sa buong San Mateo Rizal, sa solo parent po ng Luzon, Visayas at Mindanao, at pati na rin po sa Solo Parents International. Miss Arcaya, ano po gusto nyong itawag namin sa'yo? Miss Cake na lang Miss po. Cake. So Miss Cake, we'll proceed to our first question. Opo. Miss Cake, you as a single parent, who empowers you to be more brave enough to face the challenges of a solo parent? Ang nagpapalakas po ng loob ko, syempre, hindi lang ako. Pati na rin ng mga kasamahan ko sa San Mateo at solo parent ng buong Pilipinas at sa ibang bansa. No? Syempre, yung mga anak namin. Yes. Kaya nga kami naging solo parent. Yes. Dahil sa mga anak. Yes. Number 1 po yan, ang pagiging solo parent ay hindi po basta-basta lamang. And ang lagi pong kaagapay ng bawat nanay na single parent or tatay na single parent is yung mga anak nila. Opo. And ito po siguro yung pinaka mahirap bilang solo parent is nanay ka na, tatay ka pa. Tama po. 2-in-1 parang yes, kape. 2-in-1, yes. So, ito ang ating pangalawang tanong. Miss Cake, have you felt sometimes na nawawala ang kahalagahan ng pagiging bilang isang babae? Hindi naman po. Siyempre, paano ka matatawag na isang ina? Kung hindi ka naman isang babae, di ba? Napakahirap para sa isang solo parent dahil minsan hindi rin talaga namin maintindihan nanay ba kami o tatay ba kami. Kasi lalo na pang yung mga bata lumalaki na eh. Pag pinairal mo lang yung pagiging babae mo sa kanila dahil wala naman yung presence ng tatay nila, medyo malambot pa eh. Pero pag syempre habang lumalaki sila, kailangan mo silang higpitan. Ikaw na parang feeling mo naman lalaki ka na naman. Pero hindi po siguro nawawala yung kahalaga ng pagiging isang babae kung solo parent ka. Opo, tama po yun. Actually, bilang babae or being as a woman, it is actually, hindi siya ganun kadali. Kasi ang pinaka nagiging parang discrimination po natin is porket babae ka, mahina ka na. Pero ang hindi alam ng lahat na sa bawat struggles, ang daming dumadaan na problema, minsan may kasiyahan, pero all throughout being a solo parent, mostly kasi it's problems. Let's face it, diba? Hindi, problems kasi hindi siya ganun kadali. Hindi ganun kadali maging solo parents, lalo na financially. Marami tayong, syempre, katulad nun, mga enrollment ng anak nila, diba? Yung pagkain sa bahay, baon nila.
But we also have to consider being a solo parent. So, sana po hindi po tayo magkaroon ng discrimination sa mga kababaihan kasi tatandaan niyo po ang babae. Naku po, madami pong struggles yan pero kayang-kaya po namin yan. Kayang-kaya po yan. Yes. So, ayun, Miss Cake. Ano ang masasabi nyo na usually nililiit o maliit ang tingin nila sa kakayanan ng kababaihan? Masasabi ko sa mga taong iniisip ang ganyan sa aming mga babae. Nagkakamali kayo. Yes. Nagkakamali kayo. Yes. Kasi habang nasa sinapupunan pa lang namin yung mga anak namin, parang doon kami lalong nagiging matapang eh. Doon na nagsisimula lahat ng no? Pagiging matapang na nanay. Kasi 9 months mong dala-dala sa sinapupunan eh. At diba? sa panganganak ng isang babae, ang paa mo sa kalahati ng hukay. Meron pong pagkakataon na papipiliin ng isang babae, lalo na kung may sakit siya. Sabihin ng doktor sa'yo, sinong pipiliin mo? Ang buhay mo o ang anak mo? Diba? Yun po usually yung mga nakikita din natin, not only sa mga pelikula Totoo or in person. Real life. And lagi pong malamang bilang nanay, lagi pong isasagot natin is yung anak ko na. Yung anak. Yung anak Kasi ko na. personal experience ko yan eh. Sa panganay ko, nagkaroon ako ng toxic goiter. Tapos nawala. Tapos sabi, hindi ka na pwedeng magkaanak ulit. Hindi. Pero ang sabi ko, bakit Diyos ka ba para sabihin mong gano'n? Pero na-deliver ko siya ng mami ha, kailangan kailangan sigurado. Sinong pipiliin mo? Sabi ko, hindi, naniniwala ako, mabubuhay kaming dalawa. In God's grace talaga. Yung time po na mention po sa inyo ng doktor, ano po yung pinaka naging struggle nyo all the way? Siyempre, knowing na makaka-receive po kayo ng ganong salita, medyo, not really offensive, pero medyo masakit po yun. At the same time, kahit paano may halo po tayong takot na ano po yung naramdaman yung Miss Cake? Nakakatakot. Siyempre sabi ko, mabubuhay yung anak ko. Pero lalaki naman siyang, wala na nga siyang tatay. Wala pa siyang nanay. Ano po yung naging motivation nyo para maging malakas? Not only for sa mga anak nyo, pero para din po sa sarili nyo? Yung faith mo kay God. Yun ang hindi mo dapat bitawan. Tama po. Bitawan ka na ng ibang tao, kahit mga kaibigan mo, pamilya mo. Pero yung pananalig mo sa Diyos, yun ang wag na wag mong bibitawan. Tama yun. Bitawan ka na ng lahat, pero si God di ka bibitawan yan. Siya pong sabihin din natin kaagapay at kasangga din po natin ng mga solo parents. Iwanan ka ng Only ex solo mo, parents, pero but si God di ka iiwan. Yun. So, Miss Cake, we should bear in mind that women given the ability to live a happy and respected life in society is empowerment. Paano kaya ang sustainability ng empowerment of women? Siguro, kailangan ang unang-una, makatanggap rin kami ng suporta sa pamilya namin, di ba? Yun naman ang nararamdaman natin simula pagkabata. Pero bilang solo parent, malaki rin ang parte ng gobyerno eh. Para mapalaki namin ng maayos yung mga anak namin. Kasi mahirap. Kung isipin lang natin, merong mga benepisyo para sa mga solo parent. Pero sana, wag lang manatiling nakasulat sa papel. Opo. Sana nagagampanan rin at bibigyan ng action. Opo, kasi last 2022, yun na-approve yung bagong batas para sa solo parent, yung RA 11861. 1 year na. Parang, hello, nasa na po yung mga government agencies na pumirma? Parang wala pa po. Hindi po talaga namin nararamdaman. Wala pa kayong natatanggap na tulong mula dito? Wala pa po talaga. Pero sana, wag lang po sana manatiling nakasulat lang sa papel yun. Ibigay yung mga benepisyo na para sa solo parent. Yes, well, in regards to that, let us not worry. So, ito nga pong programang ito, Nag-iisang Ikaw, is all about the solo parents and women empowerment. And sa lahat po ng makakaya namin sa mga pag-host din po ng ating mga events or any help po sa ating solo parents, tatry po namin kampanan yan. And at the same time, we also have serbisyong maaga pa na pwede rin pong tumulong sa ating solo parents. Po. Yes. So, Miss Cake, how necessary is women empowerment to single parent especially?
Tulad nga po ng sinabi ko kanina, no, bilang tumatayong nanay at tatay sa aming mga anak, kailangan suportahan din namin yung bawat isa bilang mga babae. Kasi kami, siyempre, walang partner. Hindi naman pag sinabing solo parent ka, iniwang ka. Ang iba naman, may mga solo parent po, may asawa, pero sila po yung may asawang mga PWD na. Parang kami mismo, kailangan tulungan din namin yung kapwa namin solo parent, babae man yan o lalaki. Kasi kahit sabihin mong solo parent yan or single dad, dalawa pa rin yung ginagampanan niya. Opo. Tsaka sino pa ba magtutulangan kung hindi tayo rin, di ba? Tayo lang. Tayo hindi magtutulangan. Dahil pare-pares sila tayo ng pinagdaanan eh. Oh. And yung in regards to solo parent ka kasi yung asawa mo is PWD, sana rin po mabigyan natin ng pansin yun. Kasi usually yung sinasabi nila, may asawa ka naman, ano ginagawa niya? But little do they know, may kapansanan na po or may health issues na po yung hindi na po niya kayang partner. maghanap buhay. At sana matulungan din ng gobyerno natin yung mga PWD natin, no? So, Miss Cake, paano ang pagiging financially independent nyo as a solo parent? Sobrang hirap. Araw-araw. Yan yung parang simula't simula na araw-araw parang nasanay na lang kami. Kasi wala naman kaming choice eh. Kung bibitaw kami, kawawa yung mga anak namin. Tulad po ako, nagtatahi ako ng basahan, yung basahan na bilog. Tapos nung kumita ako doon, yung ginawa kong capital siya para magkaroon ako ng tindahan kahit papano. Nagtatrabaho ako dati sa pabrika sa Marikina. Pero bata pa sila nun. Hindi ako makafocus. Sabi ko, baka matanda na yung mama ko eh. Mamaya maiwan sila sa bahay. Kaya niyang pumatong at buksan yung pintuan. Sabi ko, wala akong choice. Sabi ko, magre-resign ako. Magtitinda na lang ako. Gustuhin ko bang magtrabaho. Hindi ko sila pwedeng iwan. Mahirap kasing gano'n, no? Miss Cake. Hindi ka mapanatag na habang nagtatrabaho ka eh. Na kumikita nga ako, tapos mamaya madisgrasya safety nila, no? Anak ko. Yun yung nasusugal doon eh. Opo. Totoo po yan. Paano nyo po nababalance yung financial nyo po? I mean, knowing na syempre meron din po tayong ibang solo parents na malaki ang pamilya. Ang dami rin po natin ginagampanan, not only sa mga anak natin, sa bill sa bahay. Opo. Paano nyo po na i-balance yun? Paano nyo po siya nakahati? Sa part ko, nagpapasalamat na lang po nandyan yung nanay ko. Kasi sa isang bahay, 3 pamilya kami. Extended family. Nandyan yung kapatid ko. Pasalamat na lang talaga nandyan si mama. Kasi kahit papano, ang hirap kasi pag nagkakasakit ka. Siyempre, ikaw maglalaba. Sasabay. Yung maliit pa sila, ihahatid mo sila sa school, kinder. Hihintayin mo yung pag-uwi. Pag-uwi na naman sa bahay, maglalaba, tutulungan mo silang gumawa ng assignment. Ang hirap po, parang sana octopus na lang ako. Non-stop, no? Nawalo yung kamay ko. Diyan po papasok ang title na Nag-iisang Ikaw. Kasi ikaw yung nag-aasikaso sa lahat. Pero bilang nanay, katulad nga po na sinasabi natin, lahat ng kaya natin gagawin po natin sa mga anak natin at sa pamilya natin. Opo, tama po yan. Isa pong malaking kalanganan ang pagiging isang solo parent. Kasi sabi nila, ano bang may agimat ba kayo? Ay, wala. Kumbaga yun ang superpower ngayon. Pagiging solo parent. Superhero, no? Superhero. So, ma'am, I just also wanted to ask, why are single parents lagi din pong may indecent proposal? Lalo na pag single mom ka. Kasi akala nila, pag sinabing solo parent, ay, naanakan lang siguro yan. Siguro landi niya ng bata pa siya, kaya siya nag-aanak. Kung gano'n. Yung stereotype na thinking, excuse me. Hindi lahat ng single mom iniwan. Hindi ba pwedeng kami naman ang naiwan? Kasi napaka-toxic ng relationship mo di ba? Parang sa ko naman po, sa kwento ko, abusive yung partner ko eh. Ayoko nang lumalaki yung anak ko na normal na nag-aaway. May lumilipad na mga Opo. Ko hindi pwede. Sabi Which is ko, ayoko mahirap ng din ganun. po sa bata na habang lumalaki po siya, nakikita niya na ganun yung environment. Ganun yung And pangat din niya. po masana yung bata sa ganung environment. So tama lang din po yung ginawa nyo na aksyon para pumalayo yung mga anak nyo sa ganung environment. Hindi naman
sinabing solo parent ka, iniwan ka. Maraming category yung pagiging solo parent. Kung ikaw ay nag-aalaga ng pamangkin mo, apo mo, o hindi mo ka ano-ano, solo parent ka eh. Hindi man pag sinabing solo parent ka, anak mo lang yun. Pwede rin na yung apo mo, inabandona ng mga magulang, solo parent ka. O kung meron kang kapatid na PWD, kahit anong edad pa niya, solo parent ka pa rin. Yes. Medyo, yun po nagiging struggle natin. Kasi, usually, lagi po tayong, not only sa solo parents, but sa mga kababaihan, lagi po tayong nakakatanggap ng discrimination na, ay, pag babae, ganito, ganyan. Ay, malandi itong babae, nagpaanak lang. Pero hindi po yun totoo kasi, hindi rin po basta-basta ang pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. At napakahirap din po ng mga, lalo na po ngayon, actually inflation. Ang madami po tayong hinahandle na stress, problems all the way. So babalik po tayo sa ating programa ng Nag-iisang Ikaw, and let's hear from our sponsors. Salad Master. Changing habits in cooking? Costly for a reason. It's not going to harm your body by releasing dangerous chemicals. Easy to clean. Doesn't corrode. It is non-sticky. It retains the taste of the food that you are cooking. The health of your family is important to us. Choose wisely. Good luck to your cooking. At tayo nagbabalik sa programang Nag-iisang Ikaw. And we would like to also welcome our co-host, the founder of Nain International, Miss Maria Luisa po. Magandang araw po sa inyo lahat at lalo na po sa mga solo parents ng buong Pilipinas at solo parents ng buong mundo. Yes. So, there are some single parents that are mistresses. Bakit sila pumapayag na maging mistress? Hindi po nila pinili na maging mistress sila. Minsan biktima rin sila ng mga matatamis na salita. Diba? Hindi naman natin masisigurado na ay may asawa pala siya. Ganun. Wala naman sigurong umaamin na may asawa kung talagang yung lalaki igawain niya na yun. Yes. Diba? That is true. And one more thing, kasi there are situations na hindi natin makontrol sa buhay. Di ba? Kasi meron time na kahit na alam mo may asawa, pero if you have fallen in love, wala, hindi mo mapigil eh. But we should also take into consideration na mahirap din po ang isang mistress. Di ba? Walang may gusto na pumatol sa isang may asawa. Actually, and sometimes because of survival, nangyayari yung ganun sitwasyon. Sa hirap ng buhay, wala kang kaagapay, walang tatay. So, eto ang isa, nagpapakitang gilas na sasagutin lahat ang enrollment ng iyong anak. So, ang tendency is talagang pumatol. Or actually, hindi man pumatol, ma-in love. Kasi
sino ba may gusto na hindi gaganda ang buhay, di ba, Cake? So, mahirap po ba mahalin ng isang solo parent? Yes. Kasi syempre, Bakit po? kung may Package anak kami, package yan. Kailangan, sa akin naman po, yung sa 12 years ko na pagiging solo parent, hinayaan ko pa rin naman na may makilala ako eh. Diba? Open Open pa naman. rin. Kasi hindi mo naman masasabi yung buhay eh. Pag siguro, nilayo lang tayo ni God sa maling tao. Oo. Para Blessing maibigay niya yung tamang tao para sa atin. Siguro pag magmamahal kayo ng solo parent, para sa akin, mahalin mo muna yung mga anak ko. Bago mo ako mahalin. Kasi doon ko makikita na mahal mo ko. Kailangan tanggapin mo yung nakaraan ko para happy tayo sa future. But other than loving your your mga anak niyo po, Opo. or kayo, ano po ba yung mga iba pang katangian na hinahanap niyo kung magkakaroon po kayo ulit ng partner? Wala naman eh. Kasi parang pag tayo sa isip natin ng ideal man natin, parang imposible. Mismo, no? Parang maging practical tayo. Siyempre, wag yung tamad. Yung Yes. madiskarte. Number 1. Para mabuhay. Mabuhay naman tayo, di ba? Kami naman mga solo parent eh. Hindi naman kami umaasa. Nabuhay nga kami, 12 years nga akong solo parent eh. Kaya namin mabuhay na wala kaming partner. Pero ayaw rin namin magsalita ng tapos. Siyempre, yung Diyos lang naman na makakaalam. Siyempre, kung may darating nga naman na tamang lalaki Tama po. para kay Miss Cake, bakit hindi, di ba? Dadaan naman na kayo sa mga anak ko. Pero Miss Cake, do you see yourself falling in love again? Hindi ko pa masabi. Hindi ba? Wala Sa pa. ngayon, wala pa hindi sa ngayon. Wala pang mga Kasi potential. nakapokus ako sa nila, sa pag-aaral nila. Bakit hindi ako ang tanungin mo? Ikaw, Miss Lizelle, do you see yourself falling in love again, being also a solo parent? Actually, wala namang edad ang falling, di ba? Pag nagfa-fall in love ka. But sa sinabi ni Cake, kailangan i-consider mo muna yung anak, di ba? Bago ka ma-fall in love. Why not? Kung meron talaga na talagang mamahalin ka ba eh, di ba? Kasi usually, ang solo parents po, may fear lagi eh. Kasi natatakot akong ma-in love because ayoko nang maulit pa yung nangyari sa akin. Naghiwalay kami, nagbabangayan kami, nagsisigawan kami. Pero doon po sa mga solo parent na nakikinig, huwag pong magkaroon ng fear. Hindi po naman yung dati mong buhay, magiging ngayon ulit mong buhay. Kung kayo sinasaktan ka, hindi naman pwede ding siguro sa susunod sasaktan din ako. No fear. Masarap pong mahalin at masarap pong magmahal. Yes, actually, tama naman po yan. Wag po tayo magkaroon ng fear, pero at the same time, meron din pong instances na hindi mawawala sa atin yun. Kasi some of the solo parents, or kahit hindi po solo parents, bilang babae, it's a trauma. No, lalo na pag abusive yung Yes. nakaraan na ano. Yes po. So, dito po sa ating pinag-uusapan ngayon, actually it's a big tackle to talk about. Kasi marami po tayong solo parents. Actually, hindi lang po solo parents, pati po yung mga anak ng solo parents, nararanasan po yung pagiging abusive nung tatay. Tama po. And yun po yung isang mahirap na iniiwasan din po natin na minsan sinasabi po natin, saktan mo na lang ako, wag lang yung anak ko. Tama po. Diba? Meron po tayong instances na gano'n na yung nangyayari, which is at the same time bilang nanay, nakakatakot na mapapa-question ka sa sarili mo na bakit ganito yung nangyayari, ano yung pwede kong gawin, paano yung mga anak ko. Tama po ba? Opo. Yes. So, Ms. Liza, going back to you, ano po yung masasabi niyo po sa ating mga solo parents? Kasi minsan po, kayo po, as being a solo parent, you are ready to fall in love again. Pero paano po kung yung mga anak nyo is hindi po sang-ayon? Kasi meron silang parte na miss ko yung tatay ko, hindi, at siya lang, ayoko na ng ibang tatay. Paano nyo po ba i-handle yun? No, the children should understand, lalo na kung ang mga bata ay malalaki na, dapat maintindihan nila. The happiness ng isang ina ay hindi mabibigay. Yung ibig ko sabihin, the happiness na maibibigay ng isang partner,
hindi din mabibigay ng happiness ng anak. Magkaiba po magkaiba kasi yun. So, ang tendency is to understand, as long as you feel na hindi naman aargabyaduhin ang nanay ko, why not? Di ba? Ibig ko sabihin, bigyan mo naman ng happiness yung nanay mo na nagsilbi sa yung 12 years katulad ni Cake, na kung meron siyang nagugustuhan, bigyan mo ng chance. Oo. Kung saan siya magiging happy. But you see to it na safe si mami. Ganun, safe si mami, hindi siya sasaktan. Kasi, yun nga sinasabi ko, masarap magmahal at masarap mahalin. So, ang tendency niyan, ngayon, kung another, kasi usually, sa una, okay di ba, Cake? O sa una, okay yung relationship. But as time goes by, meron na namang problema. Kasi there is no such perfect relationship. However, ang kailangan mo is to meddle or to balansehin mo, di ba? Balansehin mo yung relationship mo sa asawa, balansehin mo yung relationship mo sa anak. And nobody can tell na, ay, for the third time, for the fourth time, for the second time, perfect na tong relationship ko. Walang makakapagsabi ng, it's only God knows, di ba? Kung anong bigay sa iyo ng God, face it peacefully, di ba? And accept reality. Yun It's lang a matter of acceptance. And katulad nga din po sa mga anak ng solo parents, kung sakali po ang inyong magulang ay magiging masaya po ulit sa tao, hayaan niyo po kasi ito na lang po yung natitirang kasiyahan Bukod po sa mga anak niya. Ito na lang yung kumbaga parang libangan niya para maging masaya. Bukod sa problema, ay may partner ako na nagpapasaya sa akin. Pero at the same time, bilang anak, gawin niyo rin po yung role niyo na huwag din po kayo magkulang sa pagsabi sa nanay niyo or tatay niyo na, ma, pa, ingat ka dyan ha, dapat kilalanin mo muna. Right. Diba? Kasi bilang anak, it is also your job na gabayan mo yung nanay or tatay mo kasi baliktad lang yun Nung bata ka, nanay mo or yung tatay mo nag-aasikaso sa'yo. Ngayon tumatanda na sila. Bilang anak, ikaw naman. Diba? Tama yun. At saka, ang sasabihin ko, sa una, wala kang makikitang pag in love ka, parang puro perfect Pero as time goes by, may makikita ka kahit na anong tagal nyo mag-boyfriend, kahit na anong tagal nyo mag-engage, there will be such thing na madidiscover ka pa rin pag nagsasama na kayo. Flaws, kumbaga. And tama po yun, actually, pag sa unang relationship, syempre, ikaw or kahit yung partner mo, gagawin nyo lahat para maging perfect yung relationship. Kasi who doesn't dream about a perfect relationship? We all do. Pero at the same time, mas okay po yung kahit pa paano medyo tumatagal, doon yung po nakikilala yung isa't isa. Kasi party po yun ng relationship. Party po yun ng pagkakakilala sa isang tao. May tatanungin ako, Kay. Doon sa nakaraan mo, ano yung up to now, nagpa-flashback pa sa iyo na hindi mo malimutan doon sa partner mo? Parang trauma, no? Yung habang pinagbubuntis ko, yung bunso ko, na sinadya niya talagang itulak ako. Hindi nasaktan ako. Ako nga, iniingatan ko hindi ako matumba. Doon ko naisip, sabi ko, bakit ko papakasalan tong lalaki na to? Hindi ba niya naisip na dala ko yung anak namin? Sinaktan niya ako, sinaktan niya na yung anak ko. Paano pa? Pag lumabas, di ba? Hindi naman sa pero nagplano naman kami na magpakasal. Pero ayoko talaga. Ayokong matali sa isang tao na nananakit ka. Doon po sa mga nakikinig sa atin, magkaroon po ng respeto sa sarili nyo. At the same time, yung pong partner nyo dapat magkaroon. Ang love is not kissing, it's not hugging. Love is a matter of respect. Matter of respect, trust. Hindi yun nakikita sa gestures meron dyan, kiss ng kiss, pero, di ba? Hindi naman ganun ka-tibay ang relationship. It's a matter of respect. Kahit po saan natin daanin, kahit po hindi sa relationship, kahit saan po, respeto ang kailangan. Yes po, and napaka number 1 po yan. When you love a person, always, lagi po magkasama yan is respect. Hindi po pwede sa lahat ng oras pag kunwari nagkaroon kayo ng misunderstanding is magkakasakitan kayo. No, kung pwede namang idaan sa maayos na usapan. Tsaka meron po akong titanong ako dati, sabi, anong pipiliin mo? Love or respect? Sabi ko, respect. Bakit?
Hindi dapat yung pag boyfriend, girlfriend, love eh. Sabi ko yung love emotion yan. Pwede kang ma-in love ngayon, tapos sa 3 minutes, di mo na mahal yan. Maniwala ka. Tama po. Pero pag nirespeto ka ng tao, mahal ka talaga yan. Hindi nawawala yan. Sabi nga po natin, if there is love, there is respect. Diba? Kasi sa isang tao, imposible naman ma-in love ka sa taong walang respeto sa'yo. Sinong taong may in love sa walang respeto sa kanya or sa kahit sino man? Naniniwala ako lahat ng aspect ng respeto andoon yung love. Kasi ang love, ang dali lang eh. Diba? Kala mo, pag kinis ka, love na yun. No. Bibigay ng mga regalo. Katawa, ang gwapo niya o ang ganda niya. Parang feeling mo, love na para. Yung pala hindi. Ano, na-attract ka lang. Siguro po, we could call it infatuation. Na Oo. parang, ay, ang pogi niya, ang ganda niya. Diba, Happy parang, love na ako. yung Happy iba crush. kasi parang nagiging mababaw na yung meaning ng love sa kanila eh. Parang Lalo na more sa on mga physical kabataan eh. ngayon. Lalo na sa mga millennials ngayon. Mga millennial na single parent. You mentioned, Miss Cake, na meron po kayong anak. May I ask, ilan na po at ilan taon na po? 2, 18 tsaka 13 years old. Ayan, so Teenagers na po. Ano po ang maibibigay niyong payo sa inyong mga anak na kahit papaano maiwasan nila yung mga abuse ng magiging boyfriend or girlfriend po nila? Kasi ito po pala, ang abuse hindi lang po yun sa lalaki, meron din pong abusive sa na babae. babae. Ano po ang magbibigay niyong paalala sa inyong mga anak? Lumaki silang para ko lang silang mga barkada. Hindi ko sinabi sa kanila na hindi ko sila pinalaki na wag niyo akong gagayahin na. Kasi lagi nilang sinasabi, Mami, paglaki ko gusto ko maging solo parent. Sabi ko, ha? Hindi ka na mag-asawa? Pero, which is actually not really a good thing, pero dun po natin masasabi na yung mga anak ko hanga sa akin. Ibig sabihin, dun po niya nakikita na role model. ang galing ng nanay ko, ang lakas ng nanay ko, nagagawa niya lahat. Maging solo parent na lang kaya ako. Kaya pati ako nagulat eh. Nagulat ako sa hindi ko sila pinalaki na wag niyo akong gagayahin kasi sablay ako pagdating sa ganun. But hindi naman, saan ka sumablay? Actually natuwa po ko sa sinabi niyo na gusto niyo po lumaki yung anak niyo na parang barkada niyo lang. Oo, para Kasi makapag-open actually, sila. bilang a teenager as well, na naranasan ko na po yun eh. Meron po kaming time na I wasn't open sa sarili kong mother because natatakot ako or Baka magalit siya. And iniiwasan ko po yung ganyan ka na naman, ganito ganyan naman. Pero at the same time, tumakas po ko eh sa nanay ko. Tapos pag uwi ko, galit na galit siya. Ang sabi ko sa nanay ko, Ma, ano gusto mo? Hindi ako magpapaalam sa'yo, hindi mo ako alam kung nasaan ako. O magpapaalam ako sa'yo, tapos papayagan ako. Maganda rin po kasi ngayon na maging open tayo sa isa't isa. We also need to have that mother and child understanding. Dapat po may bonding tayo. Lalo na po ngayon sa generation ng mga bata ngayon, medyo iba na po kasi. Iba na po talaga yung takbo. Parent and child relationship. Ang inaasahan po ng mga kabataan ngayon is yung may makikinig sa kanila. may makikinig sa kanila at the same time may umiintindi sa situation nila na pag nag-open kaya ako kay mama o kay papa, maiintindihan kaya ako? O Papagalitan magagalit kaya lang, ako? no? Or mag-uusap kami na parang magbarkada lang kami so magkakaintindihan kami? Nagsisimula yun nung mga bata pa sila. At twice ako naging solo parent. Kasi yung una, parang pang maalaala mo yung story ko. Yung una sabi ko, nagpaplano pa rin kami yung magpakasal. Yun nga lang, dahil iba yung religion niya. Parang sabi niya, kailangan sa paniniwala nila magpapakasal ka na hindi ka buntis. Sabi ko, kaya nga tayo magpapakasal kasi magkakaanak tayo. Parang nag-offer yung sa side ng family niya na bigyan ako ng pera, tanggalin mo yung bata. Sabi ko, hindi na lang ako magpapakasal. Mas pipiliin ko yung anak ko. Diba parang yung paniniwala nyo kay God, ganyan. Tapos sasabihin nyo sa akin, parang patayin nyo yung anak ko. Diba? Siyempre, hindi mo tatapatan ng kahit anong halaga ng Oo, pera. Yung totoo dinadalang anak ng isang nanay. Ang ko lang, nung habang bata pa sila, umiiyak ako. Lalo rin sa panganay ko, nahihirapan ako kasi para siyang nagrebelde. Bakit yung ibang may tatay? Nagkaroon kami nag-usap kami dalawa. Umiiyak ako, sabi ko,
alam mo ba kung gusto mo ba talagang malaman kung bakit at bakit ganito ako nagagalit pag lagi kang nawawala sa bahay, hindi ka nagpapaalam. Ito, sabi ko sa kanya, ganito kasi, hanggat yung mga bata nagtanong sila, sagutin mo sila ng totoo. Tama. Para habang lumalaki sila, yun, naiintindihan niya na. Sabi ko sa kanya, nung nasa, na siya, grade 10, bakit wala kang tatay? Kasi baby ka pa lang, gusto ka nilang mawala na. Mas pinili kita kaysa sa tatay mo. Yun sana yun. Yun, simula nun, parang nagrebelde siya, grabe, tumatakas siya. Ako naman napaparanim ko nung oras na. Kung nung oras na. Ano ba yung babae niya, Miss Kay? Yung panganay niya, babae? Sila parehas. Babae. Naku. Parang yung una hindi ko naiintindihan bakit ganun siya. Bigla siyang nagalit sa akin yung pala. Parang naiinggit siya sa ibang mga kaibigan niya. Na buo yung Sabi pamilya. nga po nila, mas malala po ang babaeng anak pag nagrebelde kaysa sa lalaking anak. Kasi pag ang babaeng anak nagrebelde, dun mag-aalala na asan kaya ang anak ko, sino kaya kasama niya? Totoo po yun. Nagdadrugs ba siya o ano? Sino kayang kasama niyang tropa? I mean, ano kasi pag diba? lalaki kasi may soft spot sa nanay yan eh. Kahit gaano ka barumbadang lalaki. Di ba? Pagdating sa nanay, bait talaga yan eh. Yung nalaman niya na yung totoo, siya na mismo yung nagbago eh. Parang, sabi niya, "Mi, sorry." Sabi niya, "Sorry ha." Parang, ngayon, sabi ko, "Kinahiya mo ba ako na ganito ako?" Hindi, Mi, sorry talaga. Proud nga ako sa'yo eh. Kasi, hindi lahat ng nanay kayang gawin yun. At yung least iba, sorry. No, nag-sorry alam niya yung pagkakamali niya, inadmit niya, sabi ko, sorry. hindi mo naman kailangan mag-sorry. Siguro nangyari lang talaga yung ganun. Ang kakulitan lang talaga. Number one din po talaga is yun nga po, magkaroon ng connection yung nanay or yung tatay at saka yung mga anak niya. Kailangan po ng attachment. Kasi habang lumalaki sila, maging totoo ka. Once na naging open ka sa anak mo, magiging open din yung anak mo sa'yo eh. Kasi doon papasok sa isip niya na, ay, ito pala yung reality ko. Kailangan kong tanggapin, kailangan kong i-accept. Kailangan kong mahalin si papa, kailangan kong mahalin si mama. Kasi, yun eh. Doon, nagsabi ka na ng truthfulness sa bata, magiging truthful na rin siya sa'yo. Kasi, kumbaga give and take. Tama yun. Kaya sabi ko sa kanila, kung dadating na kayo sa tamang edad nyo, alam nyo saan sila hanapin. Nasa inyo na yun. So, oras na nga po ulit natin. Napapasarap yung usapan. Yes. So, once again, let us hear from our dear sponsors. Seiko Wallet, designed in order to give shapes, sizes, and colors to cover a vast range of customers. Thanks to dynamicity, products are seasonally updated and colors selected, creating both among classic and trendy designs. Creativity is the core of mankind. That is why Seiko Wallet is born, to be the first and original. Products are made of top leathers in order to guarantee the quality and durability. They keep elevating the collections. You can never imagine being lucky when you buy Seiko Wallet. Seiko Wallet, ang wallet ng maswerte. So bago po tayo bumalik sa ating programa, the time is 2:18 in the afternoon. And also, I would like to invite all of you sa ating mga listeners and viewers. Sa October 16 po, meron po tayong training for broadcasting and vlogging brought to you by Bayanihan Broadcast Media and Serbisyong Maaga Pa. Dito po tayo sa studio natin. So the address would be 3rd floor, Narsan Building 3, West Fort, Quezon City. So back to you, Mr. Kevin. So, Miss Cake, may tanong po ako. Bakit pag ang nangaliwa ang lalaki, sinasabi, lalaki yan, walang mawawala. Pero pag babae, nangaliwa, ang sama ng tingin sa babae. Yung pangangaliwa, parang wala naman gender, yun eh. Mapalalaki o babae ka parehas mali. Parehas kahit bakla, no? Wala namang gender yung pangangaliwa. Alam mo naman siguro kung ano yung tama at mali, di ba? Ba't mo gagawin kung alam mong mali? Kasi may stereotype na kapag lalaki, okay lang, di ba? Pero pag hindi, babae, kasi yan, nasa kultura kasi ng Pilipino, na masyadong, ang tingin nila sa babae, nung araw pa, masyadong
mahinhin, sacred, ganun. Oo, Maria Clara. So, ang tendency, pag ang lalaking gumawa, wala namang mawawala dyan lalaki yan. Pero pag ang babae, syempre ang tendency, ito naman pwedeng mabuntis. Pwede, di ba? At the early age, pwede siya mabuntis. Kaya natatakot yung mga, sumama yan sa ganun. Alam mo naman ang kultura. Pero right now, sa ngayong generation, wala nang masyadong ganyan. Pareho na lang yan, di ba? Mga liwa, ang babae o lalaki, the same. Miss Cake, kung kayo po ba ang tatanungin, ano ang kasal para sa inyo? Napaka-importante ng kasal para sa akin. Kaya nga tumanggi ako ng 2 beses Kasi oras na nagdalawang isip ka, wag mo nang ituloy. Napakasagrado ng kasal para sa akin. Kailangan 1 beses mo lang gagawin sa buhay mo yan. Magpapakasal ka, tsaka kailangan nyo pong pag-isipan na maayos. Hindi po siya, ay, in love na ako, mahal na mahal ko na to. Sige, tara na. Basta-bastang Tara na. Magkakanak na tayo, magpakasal na tayo. Hindi naman, napakasagrado ng kasal. Palabas, no? Kaya po pala, meron akong nakikita mga solo parents na mag-partner sila, may anak na sila pareho. Lumaki na yung anak nila hanggang teenager na. Hindi pa rin sila nagpapakasal, pero magkasama pa rin sila. Kasi hindi rin po kasi talaga basta-basta ang pagkasal. Unang-una, mahal magpa-anal sa Pilipinas. Isa pa yun. Yes, practical it's practicality. Kasi actually, ang kasal naman sa akin, hindi nag-guarantee na forever na kayo na lang dalawa. Oo. So, ang tendency talaga, kung talagang as long as you are happy sa generation ngayon, usually hindi na nagpapakasal. Kasi ang kasal is security Gusto mo security, ikaw lamang. But sa generation ngayon, parang kahit nakasal kayo, hindi ka secure. Kasi there might be a day, one day, magulat ka na lang na hindi na tayo happy sa bawat isa. Anal na tayo. Ang mahal pa magpa-annul, di ba? Oo. It would get things complicated. Legal papers pang pagdadaanan. Yung mga hati-hati ng ari-arian po, no? May tatanungin ako kay Miss Cake. There are instances, Miss Cake, na, di ba, halimbawa nagbuntis ka, tapos may sakit ka. Usually, sasabihin, doon sa mister, sino ang pipiliin mo sa dalawa na mabuhay? It's yung mother o yung anak mo, di ba? Now, sasabihin ng mister, anak ko na lang kasi makakakuha naman ako ng kahit na ilang babae, kahit na ilang asawa, pero hindi ako makakakuha ng anak kasi produkto nga yun ng kanyang misis, di ba? So ano ang masasabi mo sa mga ganung bagay na sinasabi ng mga mister na ang pipiliin ko na lang yung anak? Kasi makakakuha ako kahit 10 asawa pero hindi ako makakakuha ng anak na kung sasabihin ko pa yung anak ko ang mawala. Siguro pag dumating na kung ako nasa sitwasyon na ganun, kung yung sakit ko, depende kung magagamot pa ba o hindi. Kasi may sakit naman na pwede mo lang madadaan pa sa gamot sa mga doktor. Pero kung alam ko naman sa sarili ko, diba, na hindi na ako, mag-giveaway ako sa anak ko mismo. So, medyo po yun medyo masakit, 'di ba? Bilang babae or kahit ba sabihin mong hindi mo pa siya hindi mo pa narinig siguro lying in bed ka pa. Pero kung malalaman mo yun na sabihan ka ng ganun na yung anak ko na lang, kahit papaano thankful ako na naisip mo reality. yung anak natin. Pero at the same time masakit yun. Sakit talaga. Kasi dun din mafo-fall yung question na hindi ba ako mahal? Tsaka para mabuhay ako. Hindi ako valued ng asawa ko. Hindi ako pinili. Though, gusto mong masagip yung bata, di ba? Kasi nanay ka reality yun isagip mo na lang yung bata, okay na ako mamatay. Usually, gano'n ang nanay, di ba? Pero napakasakit tanggapin. May sakit ka na, tapos hindi pa ikaw ang pinili. Di ba? Ano po ang masasabi nyo sa ating mga solo parents na sabihin na natin nagfe-face ngayon ng problem sa kanilang partner? Kasi 'di ba, usually po ang ating mga solo parents naghahanap po sila ng partner na may tuturing nilang pamilya talaga all throughout ng bata. Kasi lalo na po mga bata ngayon,
namimiss yung father figure. Kahit ba sabihin po natin na ikaw bilang solo parent, nanay ka ng tatay ka pa, pero at the same time, iba po kasi pag may father figure yung bata. Ano pong masasabi nyo sa ating mga solo parents na, or pinakapayo nyo po sa kanila? Parang wala akong masabi. Joke lang. Joke lang. Mga anak ko kasi, siguro, sila yung na mismo nagsasabi sa akin, Mi, magpakasal ka na kaya? Hindi sila yung tipo ng, Ben, sino naman yung kausap mo? Hindi sila pa yung mismo nagsasabi, Mi, may papakilala ko sa'yo. Pero kailangan ganito, ha? Iko pa, di kayo na lang maghanap. Opo, ganun na nga po. Pero, kayo po ba, I mean, knowing na galing na po sa anak nyo na, Mi, ganto, ganyan, Mi, magpakasal ka na. Kayo po ba, when the time comes, if ever makahanap po kayo ng tao na gagampanan yung pagiging tatay niya sa anak at gagampanan din po yung pagiging asawa niya po sa inyo, tatanggapin niyo? Open po ba yung door niyo? Mahirap kasing iset mo sa utak mo na kailangan magiging tatay sila ng anak mo. Kasi di ba, sa totoong buhay, hindi yun mangyayari. Kasi hindi yun galing sa kanya. Yun yung totoo Huwag nating ipilit na mamahalin ng lalaki yung anak mo bilang anak rin niya. Kasi sa side ng lalaki, sa totoo lang, hindi niya kayang gawin yun. Kaya niyang gawin yun sa mga material na bagay. Yung emotion. Kaya pala yung sabihin natin ibang tatay, minsan pag uwi galing work, eto pagkain, eto laruan. Na iba pero pa you don't see them na, alam mo yun, yung may father talaga na bonding, may attachment sila na lalambingin mo yung bata, pagka uwi mo, bababa mo gamit mo, lalambingin mo sila. Hindi, anong nangyayari is bababa ko gamit ko, eto anak, laruan. Eto pera, bili ka ng ganyan. Diba? Kasi hindi nga galing sa Hindi galing sa kanya. Which is yun po yung medyo medyo kinakatakutan din natin or iniisip natin na kung mag-asawa ba ako ulit or kung tanggapin ko tong taong to. Depende. May iba kasi na talagang tatanggapin nila yung bata na sa kanila talaga. Wholeheartedly na mamahalin nila, tatatuin nila na parang anak talaga nila yun. No? Pero, being solo parent, wag natin asahan na yung treatment ng bata is magiging the same as treatment as the real father. Yes po. Pwede, oo, why not? Mahalin na talagang parang ako nagpaaral dyan, ako lahat, even the gestures and action. Pero wag natin laging ilagay sa isip natin na stepfather, talagang pareho pa din ng father. No. Parang medyo talagang yung emotional attachment. There are some cases na okay, but there are also some cases, majority, hindi maibigay ng todo ang attachment. Materially wise, yung caring pwede, pero yung talagang attachment na katulad ng father. Kasi yun nga, the blood is not, hindi sa kanya. Now we are talking about family. Ano po ang masasabi ninyong dalawa? Ano po masasabi nyo sa ating mga listeners, viewers, sa ating mga solo parents? Kung ano yung pwede nilang gawin, kumbaga parang pinaka-bonding time. Kasi ito na po yung medyo kulang Kasi kahit masabihin nating busy si mama, busy si papa, busy yung mga anak sa school, we would also like to recommend to everyone to have at least an hour. O kaya kahit 30 minutes lang yun. Kahit sabay-sabay lang kumain. Sabay-sabay kayo kumain, sabay-sabay kayo magdasal. Sabay-sabay. Yun na po kasi yung kulang ngayon Kasi teens or kahit nga po mothers phone. Because of technology diba? and social media. Ano po yung maibibigay nyong payo sa lahat ng nakikinig ngayon? Kung anong pwedeng maging bonding nila bilang nanay or tatay sa mga anak nila at pamilya? Yung hinihintay ko yung pag-uwi nila galing school. Sabay-sabay tayo kakain. Tapos habang kumakain kami, kumusta yung school? May assignment ka ba? Catch up. Kumusta yung araw? Kumusta ang mga bashers? Kailangan kausapin mo sila kung paano sila magsalita rin sa barkada nila. Parang millennial na ano. Say, ano ba yung salita na yan? Ano na naman yan? Wag ganun. Kasi iba na yung generation nila ngayon. Sa generation natin, dati makuha ka sa tingin Huy! Ganon. Ngayon, pag papagalitan mo, nakaganon lang sa phone. Ha? Parang walang naririnig.
Kailangan mo pang sigawan. Minsan kahit sigawan mo, wala, phone pa rin. Doon na susunod sa utos pag sumigaw na. Yes. Ganun mga bata. Tapos minsan pag nag-scroll, yung bunso ko kasi mahilig siya sa mga K-pop. Tapos kailangan mo sabayan. Uy, ang ganda ng damit niya. Ayun, mag-open na siya. Mag-open na siya ng gano'n. Sabi ko, ang gwapo niya na. Sino ba yan? Si mommy. Hindi. Maganda lang yung damit niya, kaya ako tinitingnan. Kailangan sabayan mo mag-show rin ng interest kung saan sila interested. Para at least mag-open sila ito, ganyan. May conversation na. And it is a form of bonding already. Ayun. Diba? Yung kailangan alam natin kung yung mga gusto nila. Kasi minsan sa music diba? Ayun, music, yung mga trending na mga damit ngayon, kita na yung mga pusod. Hindi mo pwede sabihin, ano ba naman yung damit mo? Kita yung pusod. Yan. Sabi niya, ikaw, anong tingin mo? Pag magsuot ako ng ganito, wala namang problema kung ganyan yung suot mo. Actually, pero depende kung saan ka lang pupunta. Ang mga teens, mas comfortable sila sa crop top kesa sa mga nakaano. Pero at the same time, it's a good thing kasi bilang nanay, hindi mawawala sa kanila yun na magsabi sa anak, huy, yung suot mo, ayusin mo. Kasi it's a part of protecting your own. Diba? Pero baliktad na. Yes. Yes. Sila na ang nanay Sila na ang naninita ngayon sa suot ng magulang. And doon po sa mga nakikinig din sa amin na solo parent, be a friend to your children. Hindi lang yung sabihin natin na tama yun sa kanya, tama yung kikik, nakikiayon siya kung anong gusto, but always be a friend, not an enemy to your children. Yes, and speaking of being a friend, meron din po tayong instances na meron po kasing ibang mothers or fathers na hindi close sa kanilang anak. And minsan, hindi po, bilang nanay or tatay, hindi po natin sila na babantayan. Kasi may sarili silang barkada, may sarili silang set of friends, may sarili silang time sa sarili nila. Pero sana po, gabayan nyo din po yung mga anak nyo. Always be a friend to your daughters or to your son. Kasi hindi rin po natin alam knowing na yung mga bata ngayon medyo sila sa maling barkada. Hindi lang po yun. Bilang bata, syempre mapapusok. Mapusok. Medyo maano yung emotions sila. Kaya gagabayan din po natin sila kasi little do we know they might be suffering from anxiety or depression. Yun, siya pa. Yun yung number one. Kaya always be a friend to your loved ones, not only sa mga anak mo, kahit sa lola mo, sa nanay mo, kahit sino. Kasi yun yung kailangan natin ngayon, magkaisa tayo lahat. Always have a lending ear para makinig. May announcement po ako in behalf of Nag-iisang Ikaw. Gusto lang po namin i-announce doon po sa mga solo parent ng San Mateo. Kami po ay pupunta dyan to give you a free notarization of your certificate of abandonment. So, nagkakaproblema po ang solo parent ng San Mateo kasi medyo mahal ang pag-notarize ng certification of abandonment. So, pupunta po kami dyan. Kasama po ang attorney ng Serbisyong Maaga pa at ang Nag-iisang Ikaw para po mabigyan kayo ng free notarization doon po sa mga certificate nyo ng abandonment. And this is the first project of Nag-iisang Ikaw sa San Mateo. Yes, and we are actually very happy to be with the Federation of Solo Parents ng San Mateo kasi ito po yung magiging unang project natin doon. So Miss Cake, I would also like to ask, baka po may upcoming events kayo or any gatherings or projects ng Federation of Solo Parents ng San Mateo, baka gusto nyo pong ipaalam sa ating mga viewers and listeners. By November po, sa celebration ng NVOW, may one-day event po na ibibigay sa amin para lang sa mga solo parent. This is on November. So when you say MVOW, what is MVOW? Sa EBAWC. MVOW. Regarding sa violence against women. So, to be announced pa po ang date, pero abangan nyo po sa upcoming programs namin, i-announce po namin yung date. And we might be there to cover the projects of San Mateo dun sa MVOW. Yes.
So, it is almost time. We would also like to thank our listeners here and viewers. Now, Miss Cake, let us go to the lighter side. One last question po sa inyo. Ano po, bilang president ng Solo Parents ng San Mateo, ano po yung maipapromise nyo sa ating mga solo parents? At ano po yung, kumbaga, dream nyo para sa, or dream or mission nyo po para sa ating mga solo parents ng San Mateo? Bilang tumatayo pong presidente ng solo parent ng San Mateo Rizal, hindi po ako magpapromise. Kasi nakasaad naman sa Republic Act ang mga benepisyo na dapat na matanggap ng mga solo parents, hindi lang sa San Mateo, kundi pati sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi namin kailangang mangako sa mga kapwa namin solo parents. Ang itutulong namin sa kanila, yung kailangan namin itap si LGU namin para maibigay. Pero ang nakakatuwa naman po, willing naman po silang tumulong sa amin. Kasama po ang aming mayor po, si Mayor Omi Rivera, pati po sa Sangguniang Bayan na si Vice Mayor Jimmy Rojas at ang lahat ng konsehal. Nakausap naman po namin sila, pati na po sa tulong ng aming MSWD. By next year po, mararamdaman na po nila. Alright. So, once again, maraming salamat po sa ating listeners and viewers. And of course, before we end the show, we would like to thank our dear sponsors, Monterey Meat Shop, Ligo Sardines, Pure Foods Fiesta Ham, Marco Leon and Una Insurance, as well as to Sir Efren Rafanan of Bayanihan Broadcast Media, General Roy B. Taguino of Serbisyong Maaga Pa, and the Grand Fraternal Order of Philippine Eagles International, as well as our technicians here na kaagapay din po natin sa programang ito. And lastly, to our viewers and listeners, marami pong salamat sa inyong lahat. Ako po si Leslie Ann Kisumbing, ang inyong kaagapay sa Nag-iisang Ikaw. So again, ako po si Kevin Alumno na Nag-iisang Ikaw. Nagsasabing, women like men should try to do the impossible, and when they fall, their future should be a challenge to others. So always remember, women don't need to find a voice. They have a voice and they need to feel empowered to use it, and people need to be encouraged to listen. So once again, mabuhay po ang mga single mothers and single parents, and we will see you again soon sa aming next na programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito ang BBM, Bayanihan Broadcast Media.